Magandang hapon po, Pastor. Magandang hapon naman. Kamusta po kayo? Ito, single. Single. Poging-pogi pa rin po, Pastor. Sa biyaya ng Diyos. Amen. Ilan taon na po kayo, Pastor? Kung okay lang po malaman. Last July 26 ay 67. 67. Wow! So tayo po kami po ay nandito para nga po interview kayo sa ating 75th church anniversary. Okay. Ano po ang pumapasok sa isip nyo nung nalaman nyo na 75 years na ang IFBBC, ang Nikbulan? Ay hindi masyadong nakakagulat dahil matagal ko nang kilala ang Nikbulan eh. Since 69-70. Wow! Halos same pala kayo nila na ni Adelina kasi sila na ni Adelina. Mga ganun ding year daw sila eh. Oh, grade 6 ako that time eh. Talaga po? Nakarating sa Nikbulan. Wow! So nung nag-start ang Nikbulan, mga ilang years po yun? Ilang years na po kaya ang church mo? Kasi 51 eh ang Nikbulan. 1951 yata. 1951. Oo, Kayo naman ang alam ko. 1969. Grade 6 ako noon. 70s. Grade 6 ako, 69-70. Okay. So, pero kayo po ay naging missionary pastor ng church daw. So ano po, kung may kwento niyo po, ano po unang involvement po sa inyo? Unang involvement ko sa Nikbulan, ako'y errand boy ng aking Kuya Rodrigo. Okay. Siya ay parang somewhere, missionary din yata ng Nikbulan. Pero nung sa San Luis kasi, nagwo-work ang kuya under sa kay nung ako'y naroon na, under kay missionary John Stonsfeld, Mr. T. So, pag may mga kailangang ihatid sa Nikbulan ng mga balita or kung ano man, ako ang pumupunta. Grade 6 ako at first year high school, ganon. So yun po, sabi nyo na yun ang inyong first ministry? Pwede, kasi sasakay ako ng San Luis puntang Kalumpang, shortcut lakad ako po. Puntang Nikbulan. Yun. Isa yun sa mga talagang hindi nyo makakalimutan, mga lakad nyo na yun. Yan, ganon. Okay po. Ito masarap na interview, maraming kwento. Ano po ang inyong core memories or talagang hindi nyo makakalimutan nung kayo po ay nasa Nikbulan or sa tingin pupunta kayo doon? Sa time na ako ay high school pa lang, so malimit pag may mga gawain sa Nikbulan, kasama ako ng kuya. Tapos ay yung isang matanda doon, hindi ko malaman ang apelyido, kung Gunda. Yung mahilig magsaing ng may kisa na malagkit yung kanyang kanin. Lalaki po ba? Babae, matanda babae. Ay gustong-gusto ng kuya yung kanin nun. Okay. Matanda dahil hindi ba natin Lola Helen? Alambot. Hindi. Okay, so yun po ang parang may dish or may pagkain. Oo. Basta that time, mga 70s, 1970s, nasa 70s na rin yung matanda, 1970, mga gano'n. Tanda na yan. Kaya hindi ko na ma-recall eh. Pero pag balik ko galing Mindanao, 1991, nabalitaan ako ng Nikbulan dahil nag-stay muna kami sa Kalaka, sa kuya. So nabalitaan ng Nikbulan na ako'y nandiyan, nag-extend ng call yung church para sa San Luis dahil ang San Luis ay come and go ang mga pastor. Ang nagtagal lang sa San Luis ay ang Kuya Rodrigo, yung panganay, at saka ako, yung bunso. Mga what year po kaya po, sir? Tandaan niyo po ba? 1991. Oo.
Kayo po, kayo. Ako. Oo. 1991. 1991, Mayo. Then, hanggang ngayon, yung gawain sa San Luis, nalipat sa Butong. Kasi nga, parang nakaano lang yung kwan doon, yung place ng church sa San Luis. Wala talagang sariling kwan, church lot, tsaka building. So, noong 1995, paso na yung kontrata doon sa may-ari ng pinakalote. Wala na kami. Before mag-1995, naganap na kami ng lote. Tama-tama naman, within that period, 1991 o 92, gano'n, inaayos yung karsada sa San Luis. Yung tulay, pinataasan, naglagay ng riprap sa tabi ng karsada. Ang gumagawa, engineer na subcontract, si Engineer Cabasal, ay sinita ko bakit wala kaming hagdan papunta sa church. Yung kabila na puukan, may hagdan. Sabi niya sa akin, Pastor, huwag kayo mag-alala. Hahanap tayo ng lote. So, ang ganda kasi, kaya sinadya ko yung pastor, hindi ko nilagyan na hagdan kasi lilipat tayo. Tayo ang ginagamit niya, hindi namin, bagong kilala lang talaga yon. Nag-subcontract siya doon. Palibasa ang asawa niya ay taga San Luis. So, ganun ang nangyari. Napalipat kami sa Butong 1996 na. 1995, December 23, yun ang Sunday first Sunday namin sa Butong. Wala pang church building, kuwan pa lang, parsonage pa lang inuna namin. So, ang tingin niyo po ba ang Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church o Inikbulan Fundamental dati ay nagkaroon ng impact kung bakit kayo pastor ngayon? Meron po bang part na sa church ninyo na siguro, pero ang talagang kwan kasi na nag-decide ako na pumasok sa seminary ay through Reverend Tonsfeld na missionary noon dun sa missionary evangelist sa Batangas. Tapos ang project niya ay yung Baptist camp sa Kababalo, Puting Bato. Siya yung ano noon. So, patawid-tawid lang ako sa San Luis, Calaca, dahil doon nga ang kuya tumitira sa camp na noon. Pag linggo, babalik lang sa San Luis para sa Sunday na gawain sa church. Okay. Meron po ba kayong trivia na tingin ninyo etong nalalaman nyo na to ay hindi alam ng marami? Or merong nakakalaman, konti lang, about po sa church? May trivia po ba kayo? Or tingin niyo ay alam niyo po na hindi alam ng iba about po sa church? Kung sino mga unang tao talaga na or missionary, unang missionary, or ano? Basta ang pinakahuling pwede naming malaman sa bote. Ang church nga ay naghanap ng nag-separate yung nasa baba ngayon na church, tapos iyan. Tapos ay yun, nalaman ko yung history, no, na from simula doon sa 1951. Tapos yung ang tanda ko kasi diyan, yan yung church na napakaraming faithful na matatanda, babae, lalaki man. Noon, yun. No. In 1970s, early 70s yon. Napakarami na matatanda dyan na talagang masigasig dahil yung kuya Juanito ko, nung parang first pastorate yata niya or intern pa yon somewhere, nagpunta ng tinawag sa Tagkawayan. Yung Tagkawayan ay result ng mga matatanda
na nagkukomersyo ng mga kumot, mga kasi Batanggenyo, di ba, ganun, trabaho. So nakarating sila ng Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon. Tapos nagkaroon doon ng pag-start ng work. At yung pag-start ng work doon, ang kuya ko ay isa sa mga nag-work doon. Binata pa noon ng Kuya Juanito. So, pag salta ko ng Batangas, galing sa Romblon, 1969, yun ay summer. Ang unang nangyari sa akin ay doon ako kinuha ng kapatid ko pumunta sa Tagkawayan, Quezon. Pagdating ng Mayo, ay Benyal, sa Jamboree, Los Baños. Jamboree pa. Oo, sa Jamboree pa, Los Baños. 1969 yon. Summer ng 1969. Wala pa. Wala. Grade 6 nga kasi ako noon, mag-grade 6. So, yun yung mga experiences ko na connected sa papaano ako na mulat na ganito ang kalakaran sa hanay ng mga Baptists. So, noong nasa San Luis na kami, hindi ko alam kung paano na ang work doon sa Tagkawayan ay medyo nakuha yata, medyo napabayaan yata, walang sumunod. Parang yan ang pagkakaisip ko. Kasi nung binata pa ang kuya na nandoon ako, may dalawang young people doon na nagtatrabaho sa lumberyard. Sila ay mga magagaling na pastor ngayon. Pero hindi sila sa ating group sa FBCP. Sila ay nasa Bible Baptist. Si Pastor Cesar Hernandez, binata pa yan nung nakikitulog doon sa tinitirhan ng kuya. At saka yung isa is Pastor Torres na nasa Santa Rosa. Santa Rosa, yan sila. Yan ay young people sa panahon ng Kuya Nitoy, Juanito. Pero palibhasa ngay napabayaan ng Fundamental Baptist yung trabaho doon ay inassume ng Bible Baptist. Kaya nandun sila sa lugar na yon. Yun yung hindi alam na siguro marami sa inikmulan ngayon. Pero makakapagbigay po ba kayo ng, kumbaga, yung mga pangalan ng talagang matatanda na tumatak sa isip nyo nung kayo ay bata pa sa church? Or Yung Mamay Pilo Marasigan. yan. Yan. Isa yan. Yung si Pedro Ilagan. Sila yung mga Kastilyo na yung may tanda na Kastilyo. Yan mga kwan. Sa mga lalaki. Si Kuya Ruli noon, hindi pa siya matanda. Bata pa si Ruli noon. Okay. Sino po ang pastor noon? Nung kayo ay tandaan niyo ba po? Ang pastor, nung ako'y dumating, ay si Pastor Aser Lagan. 1991. Nasa San Luis. Tapos, noong 1993 yata, napalipat na siya sa Bawan. Kasi wala na si Pastor Sanico nung time na yon. At yun nga, parang halos naiikot ko rin yung mga churches dito sa Batangas dahil sinasama ako ng kuya. Yung Lubo, na gano'n. Pinakamalayo yan. Tapos yun nga, mga trabaho noon, mga gawain noon. Kaya alam ko yan. Speaking of, meron po kami papakitang picture sa inyo. Ano po ito? Ano pong naalala ninyo kapag nakita niyo po itong picture na ito? Kuya Ruli yan. Ano pong Hindi ko alam kung kumakanta ako dyan. Talaga? Hindi ko alam. Oo. Anniversary po ito. Anniversary. 43rd. 43 tapos 75 na ngayon. Grabe. Ito po, ano po ito? Naalala niyo? Parang officers yata yan. Induction of officers. Okay. Kayo po ang nag-pray sa kanila. Parang gano'n po.
Okay. Kasi that time ay worker, bali ko na ako sa San Luis. Okay po. Lastly po, lastly. Ito po. Yan, ano ba yan? Pasko? Hindi. Tuwan-tuwa si Kuya Rolly dyan Oo nga po. Hindi ko na ma-recall yan kung ano Opo. yung medyo nakatago sa kamay. Oo nga eh. Parang puro si Tate Rolly ang kasama niya sa picture Ay, Siya po ba, Si- matuturing niyo po ba siya ang kabady-bady niyo? si Kuya Rolly kasi, friendly yan siya sa friendly din ang dating niyan. Oo. Kaya- Parang nakiki-millennial kumbaga sa atin natin ngayon. Oo. Okay. Mm. Ayun po. So, lastly po, ang ano po ay ang inyo pong life verse. Life verse. Ang life verse ko ay yung kaunahan kong life verse ay Psalms 32:8. Ano po yun at pwede niyo po bang medyo kahit konting I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yun yung unang pinresent din sa akin ni Reverend George Stonsfeld. Psalms 32:8. Bakit yun, Pastor? Anong... Kasi nga, ang parang very pa ako noon. Parang very indecisive pa ako noong time na yun, na high school ako. Kaya actually ang gusto ko sanang parang naisip ko yung mag-agriculture. Pero noong time na nag-camp sa Kalaka, sa mga young people, ay si Pastor Lobaton yung speaker noon. Nagdedicate ako na aking buhay para sa ministry. Kaya nung dumating yung tinatawag na NCEE noong time na yon, hindi na ako nag-take kasi nag-decide na ako pa seminary ako. Hindi na ako nag-decide kumuha ng pang-college. Oo, entrance. Yung verse na yun. Oo. Amen. So, yan ang nakaguide sa akin. Last po ay encouragement po sa lahat po ng naging member o lahat naging parte ng IFBBC. Encouragement. Okay, so talagang masasabi ko na ang Inikbulan Fundamental Baptist Church ay talagang inalalayan niya ng Panginoon from the start na bumukod sila from doon sa taga-ibaba. At marami ang mga pastors na talagang nagdedicate din ng kanilang buhay para sa gawain sa Inikbulan. Simula doon sa pagdating ko mula kay Pastor Aser Lagan hanggang dumami na ang mga pastors, ay lahat sila na mga dumaan na Inikbulan, talagang hindi nila iniwanan yung gawain sa San Luis. Yun yung talagang tumatak na faithfulness ng Inikbulan. Hinawakan nila. Kasi medyo naaano pa nga ako dahil madali nilang nabitawan yung Lubo. Una yata ang Durungaw kaysa sa Lubo. Tapos pangatlo na kami sa San Luis, na actually ang pagpapasimula ng San Luis ay sa Banuyo. 1965, ang mga worker dyan na sumasama noon ay si Ate Esther talaga. Kaya alam ni Ate Esther yung kalagayan ng San Luis. At kung siya ay may interview, ay hindi maglalalayo yung aming sasabihin tungkol sa Inikbulan. Hindi magkakalayo. Kaya, yun. Encouragement po, Pastor. Okay, mga kapatiran sa Inikbulan, no? Mula sa pinakamaputi ang buhok hanggang sa mga kabataan, tingnan lang ninyo yung history ng Inikbulan, may encourage kayo dahil ang faithfulness ng Panginoon talaga ang nagdadala ng buhay ng church, at ang faithfulness din na ating ibabalik sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ma-observe sa church ng Inikbulan. Kaya kinikilala ang Inikbulan sa IBFK na isa sa mga
talagang matatag na ano, dahil isa yan sa mga una sa ABFK, yung Inikbulan. Amen. Praise God. Lastly, Pastor, pwede po bang pakibati ng happy 75th anniversary Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church na po? Okay. Ako'y talagang natutuwa na batiin ang unang church na kung saan ay na mulat din ako sa pagiging malawak sa na nakita ko sa ministry na ginampanan ng Inikbulan, kasi ang Inikbulan marami kayong daughter churches sa Metro Manila at kahit dito sa Batangas. Talagang yung mga matatanda na umalis ng Barangay Inikbulan, tumira sa ibang lugar, ay nakapagpundar din ng mga churches. Kaya kudos sa Inikbulan Fundamental Baptist Bible Church. Magandang hapon. Thank you po, Pastor. Kung sa sulat po ay may PS, itong interview may PS kasi may nakalimutan. At pag nakalagay sa PS, mahalaga yon. Kaya mahalaga po ito dahil simula noong mag-start ang gawain, from Banuyo, tapos sa San Luis, nalipat nga sa Butong. Sa Butong pa lang nagkaroon ng property yung, ang pangalan pa dati ay San Luis Fundamental Baptist Church. Puro kwan lang yon dati. Kaya, nung kwento nila sa akin na ganito na karami pastor na dumaan dito, ang pinakamahaba yata bukod sa kuya ay 2 taon. Sabi ko, bakit kaya ganon? Ay kasi nga, yung talagang financially wise, pagka ikaw ay isang pastor na ang background sa hirap ay hindi kalaking hirap, ay mahirap nga bunuin yung kalagayan sa sa San Luis noong time na yon. Kaya I made a covenant with the Lord. Sabi ko, Panginoon, hindi ako bibitaw, hindi ako kakala sa iglesyang ito hanggat hindi magkaroon ng church and lot. Kaya noong time na yon, tama-tama rin, nagpadala ang Panginoon ng isang engineer na gumagawa doon sa kalsada at nagkatagpo yung aming mga desire. Kaya nagkaroon yan ng lote. Kasi, may, sad to say, may nag-intern dyan na galing BBSI. Sabi niya, puputi na lang ang uwak, hindi magkakaroon ng church lot at building ang ang church na ito. So sabi ko, kukontrahin ko yon sa pangalan ng Panginoon kasi hindi yon sa Panginoon ang galing na mindset ng isang intern lang noon. Siyempre, intern pa lang noon. Pero at least, kahit intern, mayroon ka ng puso sa ministry. Ganun. Kaya yon ay, kahit anong hirap, ay sabi ko one time, nag-preach ako dito, ako sanay sa hirap. Yung misis ko hindi laking hirap yan. Tumutulo ang luha ko noon. Nag-preach ako na gano'n. Kaya, inunod na naman Panginoon, binigyan kami ng tao na ginamit niya para matupad yung pinangarap ko na magkaroon ng church lot and building. So, yun yung kuha noon, ng istorya noon na talagang yung mga bata ay talagang hindi namin maibigay yung talagang, siyempre, ang Panginoon nagbibigay ng lahat ng pangailangan, pero yung may kaunting luho, parang out of the picture na yun Lalo sa mga bata, nakakaawa nga. Pero nag-i-enjoy rin mga bata kasi marami akong alam na mga diskarte na makakakain kami. Ginawa ko ng mga bingwit yan. Punta kami sa Katihan na may bingwit. Ay, mas talo ko ng mga bata sa galing ng pulso yung kamay. Pag kumutib ang isda ay agad huli. Mangatihan kami. Nasa tabi kami ng ilog. Yung ibang member, hirap din. So, nagtanim ako ng maraming kangkong. Pinatinda ko sa member. Ganon. Para yung source of income medyo madagdagan. Para... So, ano ang nagkaano sa inyo na itutuloy nyo talaga yung pagpapastor sa kahit gano'n? Kasi ang tema po ng ating anniversary, Enduring Faith, Lasting Legacy. Talagang
susubukin ka talaga yung pananampalataya mo. Lalo na sa pagtagal ng panahon. Oo, 25 years. kasi nakakahiya awitin yung I have decided to follow Jesus. Kahit awitin mo. Hindi nga. Ibig sabihin, hindi ako awit, pero yung message ng awit ay nakakahiya. Yung mahirap awitin kung hindi magiging totoo yung message ng awit. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Kaya kahit anong hirap ay ang Panginoon ay hindi mas marami ang hirap na dinanas ng Panginoon. Sa kaunting hirap ditong lately, sabi ko, marami kasi tayong mga nangyayari. Kalimidad, nawalan kami ng kuryente nitong bagyong Christine for 11 days. Ay may time na talagang hindi namin nagawa yung Sunday worship dahil nga parang nasanay yung mga Christian sa convenience ngayong panahon natin. So sabi ko, kung ihambing natin yung ating hirap na kakaunti na iyan, ulan, bagyo, sa hirap na ginawa ng Panginoon sa atin, ay nakakahiya sa Panginoon pagkagayon. Kaya noong pandemic, naka-4 yata kaming linggo na wala ring serbisyo. Pero sabi ko, hindi na natin susundin yan kasi yung binabasa ko sa mga Facebook, kagaya nila John MacArthur, yung isang pastor doon na madada sa Amerika, limutan ko ng pangalan, hindi sila nag-close ng churches nila. Sabi ko. Oo, talagang lumaban si John MacArthur. Dinidemanda na sila. Kaya sabi ko, tuloy tayo. Kahit na Ano pong message niyo, Pastor, sa mga mananampalataya na nahihirapan niya sa kanilang pananampalataya? Sa kanilang takbuhin sa buhay. Ano ang magiging encouragement niyo? Ay, yun John chapter 16 verse 33. No? In this world you will have tribulation. But be of good cheer, I have already overcome the world. Talagang yun din ang pinangawakan niya po. Oo. Pwede nga yun ang kapalit nung Psalms 32:8. Oo. Kakambal. Yun ang inyong Kakambal na lang. Hindi pwede palitan din yung 32:8 nasa salita ng Panginoon. Okay. So, Pastor, last na lang. Ito, idadagdag lang natin. Kung i-compare nyo noon sa ngayon, sabihin na hindi lang sa church, sa mga churches, sa lahat na generally, kung i-compare nyo ang buhay noon ng mga mananampalataya at saka ngayon, ano ang tingin ninyo na differences ng generation ngayon sa generation nung kayo? Yung level of self-sacrifice. Wala na. Mayroon pa naman, pero malayo ang percentage. Yung percentage. Yun na, yung difference. Dahil nga naapektuhan ng yung prophecy in the last days, mangyayari talaga yon. Yun lagi ang aking sinasabi sa pulpito. Ang mga negative prophecies ay talagang matutupad. Pero ingatan natin na hindi tayo ang maging victim. Tama. Amen. Praise God. So yun po ang inyong kumbaga inyong hindi na nakikitaan ng ganun kataas na level of sacrifice sa mga mananampalataya because of the convenience na rin. May sumusundo dati, naglalakad pa, di ba? Ngayon, sinusundo na ng sasakyan. So kung meron kayo tingin nyo na ibabalik na tingin ninyo dapat gawin natin ngayon to, ano yun, Pastor, na makakatulong sa paglago ng mga mananampalataya? So, tingin nyo lang. So, ay yun ang mga kagaya nito, yung mga testimony ng ipakilala yung mga ancestors natin sa church, kung paano nila binuno yung kanilang panahon na mas hirap sila at mas maalwan ngayon, pero yung hindi natin maibigay yung level ng sacrifice na papantay doon sa kanila. Mga testimony. Sa bagay yung mga unearthed, yung mga hindi na narinig talaga ng kwento. Kaya ngayon, walang pinanguhugutan ng inspirasyon din yung mga kabataan. Kaya nga na-record yung mga buhay ng mga mananampalataya under persecution doon sa Bible kasi mapaghuhugutan natin yun ng kalakasan, spiritual na kalakasan. Salamat po, Pastor. Thank you po ulit sa Take two. interview. Okay. Salamat po, Pastor. Okay, welcome.